sinabo ni ano ni Kabayan Noli de Castro. Ano, di ba? Sinabo ni ano ni Kabayan Noli de Castro. Si Attorney Toron. Ay, grabe. Nakakatawa lang to si Attorney Toron. Parang pagdating sa sa kung madidisbar siya, hindi dahil sa hindi dahil sa hindi niya pinaglalaban ng kanyang kliyente. Feeling ko sobrang wagas nga yung pakikipagbakbakan niya para sa kliyente niya. So, gawa akong fake news. Sige, walang problema. Go! Mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayo magpadala ninyo maribenta sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kung gagamitin nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakuha ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ito kasi nangyari. Panoorin natin itong yung interview ni Attorney Toron kay Kabayan Noli de Castro. Ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney, ay di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron no siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, Attorney? Son of God o siya? Si Kabayan talaga. Kabayan, ano ba yan? Grabe naman. Ang umpisa pa lang sinusunog mo na. Hindi ba? Son of God siya? Hindi ba? Hindi kasi, nagbibigay kasi ng dahilan to si Attorney Toron. Bakit ayaw sumuko? Ni Kibulok. Ang sinasabi ni Kibulok, ay ni Attorney Toron, ang sinasabi niya, gusto lang daw ni masiguro ni Kibuloy na kapag siya ay sumuko, masusunod ang due process at hindi raw siya ipapasa sa mga kano. Oo. Susuko lang siya kung sigurado siya na masusunod yung gusto niya. Siya lahat. Ikaw lang ang tama. Sabagay, son of God nga daw siya, di ba? Kaya sabi ni Kabayan Sabi ni Kabayan, di magpaliwanag siya. Total naman, son of God siya. Anyway. Naniniwala ba kayong son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado. Biglang ako po ay isang Muslim. Wait! Akala ko lahat na nagsisilbi kay Kibuloy, lahat members ng church niya. Bakit ganon? Hindi, I mean, seriously, akala ko, karamihan na nagsisilbi sa kanya, mga members niya sa KOJC. Oo. Hala siya. Maliban dun sa mga big time, so halimbawa, sila Ka Eric, yan, sila Badoy, si Jay Sonsa, yun yung mga tao na yan. Yung mga alam na natin na nakikinabang kay Kibulok, ibang usapan yan. Pero, well, siguro, third party nga, baka third party to si Toron, di ba? Attorney Toron. Pero, ang weird, no? Ang weird, na parang, sige na lang. Muslim. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang... Hindi ho level yun. Hindi, pero it's a serious question eh. Do you believe sincerely that si Kibuloy is the son of God? Kasi patayin niya sagutin. Di ba? Si Atty. Toron talaga. Wawa to. Sunog eh. Tatanong ko kayo, siya ay son of God. Kung siya ay son of God, Attorney, kung maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na,
and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Nolly, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Sorry, Nolly. naghiwalay. Hindi. And you can Kung have talagang that siya choice. po, If marami yan siyang mga uncomfortable Off topic taga-subaybayan, marami that siyang is a choice. tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas, at siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya, Oh at my marami God. siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, Tama naman. It makes sense, di ba? Kasi ang kiniklaim, ito, hindi nga to natatapos sa kakakoda. Ito si attorney to ron eh. Obviously, yung training niya doon sa KOJC, sabi niya, Muslim daw siya. But, sige na lang. Sige, dyan ka happy eh. But anyway, so, yung training nila na kailangan i-dominate nila yung conversation, nandoon. Kitang-kita sa kanya eh, di ba? Sinasaway siya ni Kabayan. Sinasaway siya, di ba? Attorney! parang nagsusuway ng bata. Uy! Makinig ka, uy! Tapos wala eh. Wala ka talaga makukuha matinong sagot dito sa mga to eh. Tapos yung kinukwento niya kanina, na na-dismiss na raw yung kaso, etc. Alam nyo, mga Kojero, totoo naman yun. Oo, ang pinagbabasihan niya, yung nangyari nga kay Kibuloy, na hinabla siya noong 2017, tapos na-dismiss yung kaso niya. Na-dismiss yung kaso niya na-dismiss ng Davao City Fiscal's Office, Prosecutor's Office. Ngayon, mga Kojero, hindi naman po kasi doon yung natapos. Buti sana ako natapos doon eh. Walang kwento, wala tayong pag-uusapan. Oo. Ang nangyari kasi, etong mga naghabla sa kanya, iniakyat sa DOJ yung kaso. Nagpaano sila, petition for review. Ibig sabihin, hindi na namin padadaanin sa sa prosecutor's office ng Davao City. Hindi natin alam kung bakit, pero I could think of the possibility na dahil baka malakas kasi doon si Kibuloy. Siya nga, niyayabang niya. Kilala niya yung mga taga-NBI eh. So malamang sa malamang, di ba? What do we know about his connections? At during that time, Duterte, di ba? Alam na natin, may kabulustugan dyan. But anyway, iniakyat yun doon sa DOJ. Si DOJ, mga Kojero, hindi niya ginalaw yung kaso for 7 years. So, nung buong term ni Digong, hindi siya gumalaw. Tapos, for the first 2 years ng panahon ni PBBM, hindi siya gumalaw. Kailan lang siya napansin? Napansin lang siya, mga Kojero, nung nag-hearing na kay Senator Risa Hontiveros. Bakit? Kasi na-bring up dun sa hearing. Na-bring up kasi yun dun sa hearing kay Senator Risa Hontiveros. Yun nangyari dun. Nung na-bring up dun sa hearing, si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, nandoon, meron palang kaso. Sige, pag-aralan namin. Reviewin namin. May petition for review pala eh. Oo. Actually, kung tutuusin, kung nababagalan pa nga itong tawag dito? Yung mga naghabla, pwede ho silang mag-file ng Rule 65 sa Supreme Court. Oo. Petition for certiorari. Ibig sabihin, dahil inuupuan yung kaso, baka naman, pwedeng puwersahin ng Supreme Court si DOJ na gumalaw-galaw naman ng bahagya. Pwede yun. Ang nangyari, hindi na umabot sa ganung punto. Ito ngayon na nangyari. Si DOJ Secretary, pinareview yung kaso. Nakitaan niya ng probable cause. So ngayon, ibig sabihin, yung original na decision ng Davao City Prosecutor's Office, wala na, overruled na. Wala na siya. It's already the effect of that decision ng Davao City Prosecutor's Office yung unang decision, wala na. Sabog na. It's null and void. Wala na siya.
So ngayon, nakitaan siya ng probable cause and the rest is history. Okay, nakita na probable cause, ipinasa sa korte. The court itself, the RTC of Davao and the RTC of Pasig, found probable cause. Ibig sabihin, meron talagang dahilan para arestuhin. Nakitaan na ng korte. Korte na nga mismo ang nagsabi. Korte na nga mismo ang nagsabi na nakitaan namin na posibleng merong krimen na naganap. Kaya arestuhin na si Apollo Kibuloy. Kasi posibleng merong krimen na ginawa si Apollo Kibuloy. Ngayon, ang ginagawa nito ni Apollo Kibuloy, ni Atty. Torion, inaapila niya sa DOJ yung decision ni DOJ. Nagpa-motion for reconsideration siya sa decision. But kahit ongoing yung motion for reconsideration, wala namang magagawa eh. Tuloy lang yung serving ng warrant of arrest. Ano lang kasimple yun. Syempre, dahil high profile case, at ako, mga kotsero, syempre, iniisip ko na lang na dahil lang abogado ni Kibuloy, etong si Apollo Torion, si Torion, baka pinaglalaban lang talaga niya ng wagas yung kanyang kliyente. Okay lang yun. Kaso nga lang, syempre, gamitin niya yung mga tamang paraan. So, at ito pa ngayon nakakatawa eh. Lagi nga sinasabi ni Attorney Torion, inaapila pa namin yung kaso na inaapila pa namin sa DOJ yung kanilang desisyon nung nagpa-motion for reconsideration pa kami, etc., etc. Well, yeah, granted, nag-file kayo ng motion for reconsideration, pero that doesn't mean that the warrant of arrest issued by the court is invalid. No, it's not. Kasi yung judge na mismo ng korte ang nakakita doon sa complaint, nakita na yung inyong sagot nila, at sabi, ay hindi, nakakita ko ng elemento ng krimen. Merong probable cause. May posibleng krimen na naganap. Kaya arestuhin siya. Kailangan siyang i-detain. That's it. So, again, itong mga taga KOJC, mga taga Kingdom of Judas cult, tinitake advantage lang nila yung kamangmangan nating lahat sa rule of law tsaka sa batas. Actually, kung tutuusin nga, kung pwede lang, kung itutuloy nila yung charter change, sana paikliin pa nila yung ating constitution. Paikliin pa nila yung parang pocketbook lang, mababasa mo lang siya na parang pocketbook. He will certainly, he already said that he will do that. But kailan? He requested lang. Kailan? Sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir eh. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito eh. And it is within his right to really question the finding of probable. Yun yung yun yung palagi lang sinasabi eh, na na-dismiss na tong kaso, na-dismiss na to. Well, sige, granted, it's dismissed. O so what? But kung dismissed yan, ba't kayo inisyuhan ng RTC? Di ba? Simple lang naman yung tanong eh. Kung totoong dismissed yan, bakit kayo inisyuhan ng RTC ng warrant of arrest? So, hindi siya dismissed. Ganun naman kasimple yun, guys. Oo. Wag natin i-complicate itong matter na to. This case is very, very simple. Nagkataon lang na yung nasasakdal ay mayaman, makapangyarihan, at maimpluwensya. Ano na nangyari sa mga Duterte? Ala ko ba sila ay susunod sa rule of law? Ngayon, mga kotsero, ito ngayon ang lagi lang dinadaldal na kasi dadalhin sa Amerika, etc., etc. Matagal na ho nilang sinasabi yan. For example, ito, I'm sure nabalitaan nyo na to. Yan. Yung police daw na merong American flag. Is it an American flag? Probably. I don't know. Because I don't think it's an American flag. It has the American colors. Merong stars. So it's the American flag.
Yan yung palagi nilang sinasabi. This could be anyone. Lumabas na ba to? Na-interview ba tong lalaking to? Hindi ko alam eh. I mean, seriously, hindi ko alam. I'm not sure. Nahuli ba tong lalaking to? And even if that is the case, even if there is an American police, ako mga kotsero, hindi ko alam kung American yan. I don't have that information. Hindi ko rin alam, hindi ko alala tong lalaking to. Wala akong pagkakailanlan dyan. Pero, hindi rin natin alam kung planted din nila yan. Bakit? Sila lang naman yung nakakita. And even if it is the case, even if totoo na siya ay American representative, quote-unquote, wow, Pinoy na Pinoy yung American representative nila. Pinoy na Pinoy, di ba? Hindi natin alam. Grabe. Ganyan na pala mga pulis sa Amerika ngayon. Sabihin na natin na siya ay American. Sabihin na natin na ganon. So what? May kaso rin siya dun eh. Malay ba natin kung nag-usap na ang DOJ at DFA at ang FBI na, ulihin natin si Kibuloy ha? FBI most wanted siya eh. Human trafficking pa, yan isin natin, Human trafficking, Ito yung kaso niya. Lakihan natin yung kaso, ayan, Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. Ang nakakatawa mga kotsero, syempre, yung mga taong kampi kay Duterte, sasabihin nila, isinuko na ng Pilipinas ang kanyang soberenya sa Amerika, etc., etc., what have you. Ganun na sasabihin nila. Oo. Si PBBM, tuta ng kano, blah, 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 what have you. Ganun. Ganun na sasabihin nila. Pero mga kotsero, hindi natin alam. Baka may papeles to. Baka mamaya pag sinampal kayo ng papeles ng ng DFA at ng DOJ at ng Interpol, manginig kayo sa stroke, di ba? Hindi natin alam. Alam niyo, nakakatawa nga minsan eh. Si Bobby Tiglao. Si Bobby Tiglao. Meron siyang pinost. Sabi ni Bobby Tiglao, sobrang isinuko na raw natin yung soberenya natin sa Amerika. Napakawalang ya daw ni Bongbong Marcos dahil hinahayaan niya yung mga Amerikano na pumasok sa Pilipinas, etc., etc. Walang problema. Sige, magreklamo ka ng ganyan. Pero ano masasabi mo sa China? Na sumasakop sa ating exclusive economic zone. Tuligsain mo nga si China. Hindi na kayang gawin yun. Baka maubusan ng budget. Baka mawala ang source ng revenue. Hindi ko sinasabing bayaran siya ng China, ha? Bulkos. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman hindi niya pwedeng Attorney, gawin ito? pauli-uli na lang sinasabi nyo. Attorney, sorry, Attorney. Tony, yes po. huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit okay. ang sinasabi yung mga lakson na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan, wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala ng FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala,
ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Paano po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Sige. Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Putik! Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede Wala po ka. kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Nolly, edi wala ng kaso. O yun. O di Yan gawin po, nyo. part yun ng choice niya. Tulyao versus Miranda po yan. Oo nga. Kung, Ay, kung ma-prove niya yung Wala namang kumukontra dun eh. Ba't tayo yung pasukuin kung meron naman pala kayong remedy? Anak-anak, tibaklong. Diba? Mailusot na lang eh. May remedy ka naman eh. Sinasabi na nga nung abogado na meron siyang remedy. Oo, meron na siyang remedy. So, pwede na rin naman kasi na habang ongoing yung kaso, inaapilan nyo sa Court of Appeals yung decision ng DOJ. Diba? Pero mga kotsero, alam niya kasi mga kotsero na ganito. Ang magiging desisyon dyan ng what do you call this? Court of Appeals ay tawag dito. Hindi sila ang may jurisdiction sa kaso na yan. I-dismiss ng Court of Appeals yan. Sure. Sure tayo dyan. Baka ilang kaso nang nabasa natin na mga ganyan ang ginawa. Bakit? Meron kasing primary jurisdiction. Court of primary jurisdiction. Oo. Ang mangyayari diyan kung sino ang may tawag dito? Kung sino ang may unang parang touch move ba? Ang hirap kasi i-simplify eh. Parang touch move ba? Kung sino ang unang dapat kung sino dapat ang unang may hawak ng bola dapat sa kanya. Ganun. So in this case, si DOJ ang may unang hawak. Nasa kanya yung unang jurisdiction. Siya yung primary jurisdiction. Tapos na siya, nakapag-desisyon na siya eh. Sabi niya, may probable cause. Punta sa RTC. Na kanino ngayon ang primary jurisdiction? Na kay RTC na. Ngayon, ang sasabihin lang ng Court of Appeals dito kay Attorney Torion kung ang kukwestiyonin niya is the warrant of arrest. Ang sasabihin lang ng Court of Appeals sa kanya, nililitis siya sa baba. Tapusin niyo muna doon bago mo iakyat dito. Yun lang ang sasabihin sa kanya. Alam niya yan, din siya ng law school eh. Oo. Pero syempre, itatry niyang ilusot. Ganun lang naman kasimple yan mga kotsero. Itatry niyang ilusot sa media. Itatry niyang ilusot sa atin na, merong injustice na nagaganap. Pero alam niyo mga kotsero, sa totoong buhay, sa totoo lang, real talk, wala akong injustice na nagaganap. Ang tunay na injustice na nangyayari dito, sa totoo lang, ay yung sa mga totoong biktima, dun sa mga complainant. Sa mga complainant. Alam niyo kung bakit? 7 taon na silang nag-intay sa DOJ. 2 taon, tama, 7 years na silang nag-intay para sa DOJ. Ngayon, na-extend pa ng 1-2 taon dahil dito kay Attorney Torion. Patayin nyo ilabas. Di ba? Pwede naman kasi yun eh. O di mag-file kayo ng try nyo ilusot. Pwede naman yun eh. Hindi naman kayo mawawalan ng karapatan ng remedy. Di ba, Attorney Torion? Alam nyo yan. Diyos ko. Kung napapanood tayo ngayon ni Attorney Torion, baka nabubisit na sa galit sa akin yan. Alam niya yun. Pwede niyang gawin yun. Habang ongoing yung kaso sa RTC, nagpa-file na siya ng motion ng Rule 65 sa saan ba to? Sa Court of Appeals. Dahil inaapilan niya yung decision ng DOJ. Malay mo, pagbigyan siya ng Court of Appeals, 'di ba? Patay niya, subukan. Pasukuin niyo na si Kibuloy. No sense doon na wala palang probable cause. Choice din po niya under our rule of law po. Correct. Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero No. Sorry. It's not his choice. Kibuloy has no choice. His only choice, ang choice lang ni Kibuloy ay questionin yung warrant of arrest sa Court of Appeals. That's it. Wala na. Pero hindi niya choice mag-evade
sa warrant of arrest. Hindi niya choice yun. He has no choice sa warrant of arrest. Kailangan niya mag-surrender. See? Yung ano, yung panloloko na ginagawa. Panloloko yan eh. Panloloko yun, mga kotsero. Choice niya na papuntahin yung kanyang abogado sa Court of Appeals para questionin yung warrant of arrest. Choice niya yun. Legit yun. Totoo yun. Choice na talaga yun. Pero, wala siyang choice sa warrant of arrest. Wala siyang choice doon. Kailangan niyang sumuko. Kaya nga nagagalit na si Kabayan. Ayun nga, rule of law, rule of law. Bago ang inyong kliyente, ayaw niyan lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw Tama si dyan. Kabayan. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan Oh. based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court, hindi pa siya nag-surrender ha, and then the court will grant it. That is within our rule of law po. Okay, Sir Noli. rule of law. At saka, Totoo na it's within our rule of law, but it's not the usual. It's not the usual process of our rules of court. Hindi yan usual. Ang sama talaga nung president nung kay Lacson eh. Si Lacson na may kasalanan dito. Si Lacson na may kasalanan dito. Kasi siya yung pinagbabasihan nitong mokong nato. Siya yun. Si Lacson. Kasi di ba si Lacson nagtago sa Hong Kong? Ilang taon yun? Basta term yata ni GMA yun eh. Nagtago siya sa Hong Kong. Tapos, kinwestiyon yung kanyang warrant habang nagtatago siya sa Hong Kong. Tapos, dinismiss ng Court of Appeals yung warrant habang siya ay nasa Hong Kong. See? Ang sama nung di ba? Ang sama nung president. Sama nung president. Di ba? Yun yung basis ngayon niya. Kaso again, mga kotsero, kapag gumagamit ka ng legal precedent, dapat parehong-pareho kayo ng facts. Hindi naman sila pareho ng facts eh. They're not. They don't have the same facts. Number 1, si Lacson, meron na siyang mga prior dismissals sa court mismo. Humarap na ba sa korte ito si Gibuloy? Hindi. Dapat pareho kayo ng facts. Hindi pwedeng hindi pwedeng magsasite ka lang ng mga decided cases, pero yung facts nyo magkakaiba. Hindi pwede. Hindi pwede. Cannot be yun, cannot be. Kailangan pareho kayo ng facts. So, one of the facts na meron ang advantage ni pangalan niya, ni Lacson, is meron na siyang mga decided cases that are for him. I mean, the court decided on his for him. Dinismiss yung mga kaso niya. And that is before siya tumakbo sa Hong Kong. Hindi ganun yung kaso dito. Dito, ang dismissal lang niya sa level ng DOJ, wala sa korte. Yeah, you can say it is part of our rule of law, but it's not the usual process of the law. Hindi, it's not like that. It's not regular. It's not regular. So, yung palusot dito ni Atty. Torion, very slim. Kaya nga sabi niya, umaasa siya sa himala. Diba? Malay natin maghimala sa DOJ, etc., etc. Ano yung inaasahan niyang himala? Matanggal si BBBM at mapalitan ng DOJ secretary. Or mamatay si Remulla at mapalitan yung DOJ secretary. Yun yung himala na iniintay niya. But, mahirap umasa eh. Hope is not a strategy. Hope is not a strategy. You don't hope. Siguro naman si Atty. Torion did not hope to pass the bar exam, di ba? Hindi siya umasa, napapasa siya ng bar exam. Nag-aral siya. Di ba? Nag-aral siyang mabuti. Kaya siya pumasa ng bar exam. Ganun din sa dismissal ng kaso. Walang hiwala sa dismissal ng kaso.
Karanting lang. Patuloy Teka ko lang. muna, Karanting attorney. lang, deny. Teka muna, attorney, Okay, sandali okay. lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya, doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya ay nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, Ha? sir, hindi pinapatunayan nga niya po. Ay, Ano ang nga? patunay. At he Wala. is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa Mali. Mali. Alam niyo mga kochero, kung napapailing na lang si si kabayan Ano? Kailan pa? Wala namang absentee representation. Kailan pa nangyari yun? Nahaharap ka sa criminal case. Criminal case. Haharap ka sa criminal case, tapos hindi ka sisipot. Kailan pa nangyari yun? Dadaanin mo lang sa pleading? Kailan pa nangyari yun? Sino abogadong gumawa niya? Please, paki-explain nga po. Paki-explain nga po, Dean. Kailan po nangyari yun na meron pong criminal case, may warrant of arrest, tapos po sinasabi nyo na kayo ay sumasagot sa korte through pleadings. Sa isa niya pa nagdebate itong si Atty. Torion tsaka yun din namin mapapahiya ng wagas to Sana makapanood ako ng debate ni Atty. Torion tsaka yung mga legit talaga na abogado. Halimbawa, di ba? Sana mag-debate. Sana mag-usap sila ni Enrile. Good luck. for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Nolly, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. The accused, Yes, of course. has Yes. the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our Hell no! Civil case pwede pa. Sinungaling to. Again, mga kochero, ang basis lang niya ay yung kay Lacson. Just one decision. One decision. Oo. Out of the millions and millions of court cases na pwede niyang gawing basis, just that one decision. Yun lang. Yun lang. Walang ganun. Tawag dito, si FEM nga, patay na, nililitis pa rin hanggang ngayon. Pero civil cases naman kasi yon. Estate ang humaharap. Yung estate of Ferdinand Edralin Marcos. And the estate is represented by PBBM, si Madam Imelda, etc. etc. So may representation pa rin. Physical. Sa criminal case, hindi ka haharap sa korte? Choice? By choice? Hell no! Sasampalin ka ng judge. Sasampalin to ng judge. Ay, mga kochero, sana yung judge ng Davao City tsaka yung RTC ng Pasig marinig tong interview na to. Seryoso. Para ay overturn nila yung TPO. Yung Temporary Protection Order. The goal of, my goodness, iba. Si kabayan, tatawa na lang. rule of law po, Sir Nolly. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na Pakicite ka sa rules of court yan, please. Sa rules of criminal procedure. Sige nga, hindi ko alam kung saan ko nabasa yan Langya to. Okay na. Hirap na mag-explain si Atty. Toron. Saan po sa rules of criminal procedure?
Hindi ko po naiintindihan. Kamusta kamusta kaya passing rate ng mga nasa JMC law school? Hindi ko bakit ganun? Kailan pa nangyari yun? Sige, magsalita ka lang dyan, hanapin ko. Option niya yon, questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, choice din wala yan nang kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga, at saka kayo mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Ginagalang yan ko ang po view yan. ko. Pero mali po yan na Hindi ako mali. Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi ho. Wala. Talagang wala siyang kasalanan. Patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang Pero hindi siya dapat magsinungaling. Disbarable yan. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, ipinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun eh. Sumasabat ho kayo kasi kayo pa hindi nyo marinig. Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ganito na lang, Sir Noli. Ganito na lang po. We have agreed to disagree. Pero, okay. We have agreed to disagree. Sa ating saligang batas, part po sa ating mga batas po, na may choice talaga yung akusado. May choice din. Na i-insist niya yung kanyang innocence. Walang ganun. Hindi kailangan maging physically present before Walang the jurisdiction of the court. Especially in this case na may banta po sa kanyang buhay. Walang ganun. At saka may threat po na i-extraordinarily render siya doon sa United States of America. Sana po galangin din natin yung kanyang desisyon kasi I could not impose my choice to my client po, no? Ang akin pong trabaho is to present the alternatives to my client and it is up to the client to choose which of the alternatives that he will choose. Sana po maintindihan po ninyo. Hindi ako naintindihan. Maraming salamat po. We agree to disagree, attorney. Sabi mo na. We have agreed to disagree po. Hindi ko naiintindihan. Ito mga kotsera. Ito. Binabasa ko. Nitignan ko ngayon sa rules of court eh. Kasi baka naman kasi hindi ko lang nababasa. Oo. Baka lang naman kasi. I could be wrong. Baka lang kasi hindi ko pa nababasa. Baka nandyan nga siya. Rules of court to. Ayan, rules of court. Rule 119. Ito yung rules for criminal procedure. Okay, so delay, any period of delay, etc. Okay. Continuance, okay. Okay, time limit, public attorney's duties, okay. Sanctions, okay, remedy when where accused is not brought to trial within the time limit. Okay. Okay, law on speedy trial, okay. Order of trial, application, okay. Bail. Bail na to. Examination of witness for the prosecution. Sa prosec to eh. Okay. Puro ano to. Discharge of accused operates as acquittal. Okay. When mistake has been made. Okay. Try na natin. Absent. Absent. Hanapin natin ang salitang absence. Ayan. Pero ano to? This is for exclusions. Okay. Bail not a bar to objections to illegal arrest. Arraignment. Search of house. Room. Okay. Wala na. That's it. Tsaka mga kotsero, imagine. May mga proseso kasi dito sa rules of court na kailangan mo mag-appear. Halimbawa,
Ito sa arraignment, kailangan nandyan yung accused. Kailangan nandyan yung accused sa arraignment. Hindi ho pwedeng absent siya. Dito ho, sa arraignment, mga kutsero, yung tatanungin ka, bawa, harap ka sa court, tatanungin ka, babasahin sa'yo yung charges mo, at tatanungin ka kung ikaw ay guilty or not guilty. Usually, ang sagot dyan, not guilty, Your Honor. O di yan, arraignment. Hindi pwedeng abogado mo ang sasagot para sa'yo. It doesn't work like that. Paano nangyari yun? Oh, may rules ka on arraignment. O plea of guilty. Tapos, okay. Arraignment. Tapos meron pa, motion to quash. Ito yung pag gusto mong ma-dismiss agad yung kaso mo. Dahil kukwestiyonin mo yung ebidensya. Sa arraignment kasi, mga kutsero, arraignment and pre-trial, magpapasahan na kayo ng ebidensya niyan. Tapos sasabihin nyo, let's say, naisip nyo, sabi ng abogado nyo, wala masyadong ebidensya, baka pwede tayong mag-file ng motion to quash. O dismiss agad for lack of evidence. Judgment. Hindi pwedeng ka dyan, absent ka dyan. Kailangan nandoon ka. Hindi ko naiintindihan to si attorney. Kung saan niya hinugot yung niya. Weird. That's so weird. But, parang parang ang nangyayari dito, the law is being twisted to suit the purpose of one person. And that's not a good that's not a good sign. It's not a good sign, mga kutsero. And imagine, tinolerate yun nung panahon ni Digunggung. May ganun. Sana buhay pa si MDS, no? Imagine ko si MDS to. Si Miriam Defensor Santiago. Grabe, no? Baka sinampal niya ng 1.5 si Tornitor yun. Ayan, so mga kutsero, maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Kutsero YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga ganap sa aking channel. I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?